Magandang araw! Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagtukoy ng simula ng pangungusap, talata at kwento, at pagbuo ng simpleng pangungusap. Ito ay aralin sa Filipino 1, Quarter 4, Week 2. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng simula ng pangungusap, talata, at kwento, at makagagamit ng mga natutuhang salita sa pagbuo ng mga simpleng pangungusap. Basahin natin ang pangungusap na ito. 6 na taon na si Ben. Ang pangungusap ay binabasa mula sa kaliwa papunta sa kanan. Ang simula ng pangungusap ay ang unang salita sa kaliwang bahagi nito. Dito sa pangungusap na 6 na taon na si Ben, ang salitang 6 ang simula ng pangungusap. Ang talata at kwento naman ay binabasa rin mula sa kaliwa papunta sa kanan at mula sa itaas papunta sa ibaba. Ang unang pangungusap na makikita sa itaas na bahagi nito ang simula ng talata ng kwento. Basahin natin ang halimbawa. 6 na taon na si Ben. Nag-aaral na siya. Nasa unang baitang na siya. Si Ginang Santos ang kanyang guro. Masaya siya sa paaralan. Ang pangungusap na 6 na taon na si Ben ang simula ng talata. Narito ang isang halimbawa ng kwento. Ito ay binubuo ng mga talata. Sa bawat talata ay may mga pangungusap. Ngayon, ating basahin at alamin ang simula ng kwento, mga talata, at pangungusap nito. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Lapis ni Tess ni Marilu de Ramos. May lapis si Tess. Dilaw at mahaba ang lapis. Bigay ito ni Jess sa kanya. Nawala ang lapis ni Tess. Hindi niya ito makita. Wala ito sa kanyang bag. Hinanap ni Tess ang lapis. Ayun! Naiwan pala ni Tess sa ibabaw ng mesa. Agad na kinuha ni Tess ang lapis. Naunawaan niyo ba mga bata ang kwento? Magaling! Ngayon naman, ating sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ano ang simula ng pangungusap mula sa kwento na Ang Lapis ni Tess? A. May. B. Mahaba. C. Dilaw. D. Lapis. Ulitin ko, ano ang simula ng pangungusap mula sa kwento na Ang Lapis ni Tess? A. May. B. Mahaba. C. Dilaw. D. Lapis. Ano ang inyong sagot mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay may. Ikalawang tanong, ano ang simula ng kwento? A. Hinanap ni Tess ang lapis. B. May lapis si Tess. D.
Bigay ito ni Jess sa kanya. D. Agad na kinuha ni Tess ang lapis. Uulitin ko ang tanong. Ano ang simula ng kwento? A. Hinanap ni Tess ang lapis. B. May lapis si Tess. C. Bigay ito ni Jess sa kanya. D. Agad na kinuha ni Tess ang lapis. Ano ang inyong sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot, B. May lapis si Tess. Ikatlong tanong, ano ang simula ng pangalawang talata sa kwento? A. Hindi niya ito makita. B. Dilaw at mahaba ang lapis. C. Nawala ang lapis ni Tess. D. Wala ito sa kanyang bag. Uulitin ko ang tanong. Ano ang simula ng pangalawang talata sa kwento? A. Hindi niya ito makita. B. Dilaw at mahaba ang lapis. C. Nawala ang lapis ni Tess. D. Wala ito sa kanyang bag. Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama. C. Nawala ang lapis ni Tess. Ngayon naman, ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin isa-isa ang mga salita mula sa kwentong Ang Lapis ni Tess. May. Tess. Bigay. Nawala. Ang. Jess. Dilaw. Lapis. Hinahanap. Ni. Mahaba. Naiwan. Bag. Wala. Sa mga salita na ibinigay, maaari kang makabuo ng mga simpleng pangungusap sa pagsasama-sama ng mga salitang iyong natutuhan. Halimbawa, ang, dilaw, lapis. Kapag inayos natin ito, maaari tayong makabuo ng pangungusap na dilaw ang lapis. Ito naman yung sumunod na grupo ng mga salita. Bag, si, may, Tess. Kapag inayos natin ito, makakabuo tayo ng pangungusap. Ang pangungusap ay may bag si Tess. Sunod, ang, ni, naiwan, Jess, lapis. Kapag inayos natin ito, makakabuo tayo ng pangungusap na naiwan ni Jess ang lapis. Ngayon naman, ating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Gamitin ang mga salita upang makabuo ng simpleng pangungusap. Isulat sa iyong sagutang papel ang mga mabubuong pangungusap. Ang mga masaya bata. Ano kaya ang mabubuong pangungusap rito? Masaya ang mga bata. Ikalawa, regalo si Rene, may, ay. Kapag inayos natin ito,
Ano kaya ang mabubuong pangungusap? Si Rene ay may regalo. Ikatlo, kay ang mga bulaklak ay Carla. Kapag inayos natin ang mga salitang ito, ang mabubuong pangungusap ay ang mga bulaklak ay kay Carla. Ikaapat, ay siya mabait bata na. Kapag inayos natin ang mga salita, makakabuo tayo ng pangungusap na siya ay mabait na bata. At ang panglima, mahal sina ko, tatay at nanay. Mahal ko sina tatay at nanay. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Nais ko pang magsanay kayo sa inyong mga bahay. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Sana marami kayong natutunan hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!